sound. Hello, sound. Hello, yeah. Alright, amen. Magandang gabi ho sa bawat isa. At Merry Christmas po and a Happy New Year. Tayo po ay naniniwala sa Christmas, amen? Actually, naniniwala ho tayo sa Christmas tree. Yung pong kumanta kanina, Christmas tree. At salamat sa Panginoon na may ipinanganak. Hindi siya pinanganak ng Disyembre, sapagkat sa Israel po ngayon ay napakalamig. Maari sinilang po siya mga kapatid, mga April 22. Amen? Salamat, meron tayong tagapagligtas at meron din tayo physically, spiritually, ginamit ng Panginoon ang ating pastor, Dr. Ed Laurena, para tayo ay masayang makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Sige po tayong lahat ay tumayo. Buksan po natin ang ating mga Bible. You could open it anywhere. It's all good. Amen? It's all good. But for this time season, bubuksan po natin sa 1 Chronicles chapter 22. 1 Chronicles chapter 22 verse 5. Ang Chronicles po ay, ibig sabihin po nito ay talaan ng kasaysayan ng bansang Israel. Okay? In 1 Chronicles chapter 22, basahin po natin verse 5. Verse 5, ang sabi ng Bible, basahin natin sabay-sabay. Ready, read. And David said, Solomon my son is young and tender, and the house that is to be builded for the Lord must be exceeding magnifical, of fame and of glory throughout all countries. I will therefore now make preparation for it. So David prepared abundantly before his death. Ang ating pong pag-aaralan is all about preparation that will lead to victory. Paghahanda na maglalagay sa atin sa daan ng katagumpayanan. And what is that? A ministry for the glory of God. Amen? Ako po'y naniniwala mga kapatid na ang simbahan pong ito ay hindi po nagkaganito overnight. Narinig po natin sa ating pastor na tayo ay, ang simbahan ay palipat-lipat ng lugar. Nagsimula sa haunted house, a meager haunted house, a meager offering, kakaunti lang na offering. Pero salamat mga kapatid, hindi po tinitignan ang lugar. Ang tinitignan ay yung activity na nasa lugar. It is not the building, it is not the place that is important. The most important thing is the activity on that place. At salamat mga kapatid, sa bawat lugar na pinuntahan ng ating simbahan, sa pangunguna ng ating pastor, mga kapatid, ang pangunahin ay pag-aakay ng kaluluwa. At ganun din sa bawat tahanan po natin mga kapatid. Ang ating tahanan, mga kapatid, ay hindi lamang dapat lugar para tulugan natin, lugar para kainan natin, lugar para mag-fellowship, mga kapatid. Ang ating mga lugar, ang ating mga tahanan ay dapat lugar, mga kapatid, na kung saan may pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Lagi ko po itong sinasabi. Ang ating mga lugar ay natapakan na ng maraming mga hindi Kristiyano, mga manginginom, mga naninigarilyo, mga maaring mga kamag-anak natin na sila'y mga relihiyoso. Pero payagan naman natin ang ating mga tahanan ay puntahan, tapakan ng mga lingkod ng Diyos. Amen? Maging lugar naman sana ang ating tahanan, mga kapatid, na kung saan napupuri ang Diyos. Pinahintulutan po ng Panginoon na yung aming pong pinagtitipunan po ngayon ay maglilimang buwan na po kami. Nakabili na po ng property, renovate po ng kaunti. Mag-New Year service po kami doon this January 1. At yun ang unang-unang service po namin mga kapatid. Pero kami nagpapasalamat sa Panginoon
Daan-daan na po mga kapatid ang naging bisita sa lugar na kung saan ngayon nagtitipon kami. It's a church house. As in talagang bahay. Sa umaga, tindahan po sa karinderya. Sa hapon mga kapatid, it's a church house. At salamat mga kapatid na meron pang mga tao ng Diyos, may mga miyembro pa na naniniwala na pwede silang gamitin ng Diyos. Naniniwala ka ba na pwede kang gamitin ng Diyos? Naniniwala ka ba na ikaw ay pwedeng gamitin ng Diyos? Kung ikaw ay naniniwala, dapat ikaw ay ihanda. Ang Diyos ay naniniwala sa paghahanda. By the way, sa ating binasa si David, sabi ng Bible, and David said, Solomon my son is young and tender, and the house that is to be builded for the Lord must be exceeding magnificent. Sana nawa, huwag dumating sa isip natin na maliitin natin ang gawain ng Panginoon. Yan man ay nasa kusina, yan man mga kapatid, gamitin man yung kusina, yung maliit na lugar sa Bible study, yung manggarahe, wag nating maliitin sapagat merong nangyayari doon na ginagawa ang Diyos. Amen? Preparation that will lead to victory. Tayo po yung manalangin. Panginoon, i-bless niyo po ang inyong salita. Salamat, Panginoon. Hindi namin pwedeng idiskwento. Hindi namin pwedeng maliitin. Ang pwede niyong magawa sa isang lingkod po ninyo, Panginoon, na all out, surrender, committed sa inyong gawain. Salamat, Panginoon, sa lugar na ito, binigyan niyo po kami ng Dr. Ed Laurena na sagana sa pananampalataya. At hindi lang po sagana, bagkus siya po ay hindi makasarili. Ito po'y ipinangaral niya, Panginoon, dito sa lugar ng San Pedro. At ito na po, Panginoon, after 47 years. Together with 1 year sa mission, it's 48 years. At salamat, Panginoon, for 52 years sa ministry niya. Halos, Panginoon, na 98% ay iginugol niya po dito sa San Pedro. At salamat po, Panginoon, na kami po ay naudyukan, kami po, Panginoon, ay na-encourage at kami bunga na ng kanyang pananampalataya. At dalangin ko po, Panginoon, na makita po namin na patuloy ang paghahanda, hindi natatapos ang paghahanda. Marami po sa amin ang may mga edad na, Panginoon, at kinakailangan, Panginoon, na ihanda namin ang susunod na henerasyon, Panginoon, para sa isang dakilang gawain na nais nyo dito sa San Pedro, Laguna, hindi lang dito sa San Pedro, Laguna, kundi sa bawat sulok ng bansang Pilipinas at sa buong sanlibutan. Pagpapalain niyo po ang inyong lingkod na gagamitin, itago niyo po ako sa likuran ng inyong kalawalatian. Let it be heard and let it be known, Panginoon, na kayo na ang pangalan niyo ang maitanyag at maitaas. In Jesus' name I pray, Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. In 1 Kings chapter 5 verse 18, ito pong binanggit natin sa 1 Chronicles 22 verse 5, it speaks about the house of God. It talks about Solomon's temple. At ginamit ng Panginoon si David. At alam natin mga kapatid na si David ay naghanda ng mga materyales para doon sa ikabibuild o ikatatayo ng Solomon's Temple, Solomon's Porch. Sapagat alam natin na hindi pinayagan ng Panginoon si King David sapagat si King David is a bloody man. And King Solomon, ang kanyang pangalan, it speaks about peace, pinayagan ng Panginoon sa kapanahunan ni Solomon, siya ang magtayo ng templo na makapagbibigay ng kalwalatian sa Panginoon. Pero hindi naging hadlang mga kapatid kay King David na hindi siya ang magtayo. Bagkos ito ay tinignan niya bilang malaking pribilehiyo. Na gamitin siya, bagamat hindi siya gamitin para mismo magtayo, pero ikaw ay gamitin para ihanda ang mga materyales para sa lugar ng pananambahan at kalwalatian ng Diyos ay napakalaking pribilehiyo. Amen? Amen? Maraming mga tao, ayaw nila ng ganun. Maraming mga politiko, ayaw nila ng ganun.
Pag hindi nakalabandera ang kanilang pangalan, sisirain nila o gagawa sila ng another na project na iisipin ng mga tao, sila ang nag-isip. Alam niyo mga kapatid, maganda ang ugali ni David. Magandang pamarisa ng bawat isa sa atin. Amen? Amen? Na kahit hindi tayo gamitin ng Panginoon, mga kapatid, pero yung ikaw ay maging bahagi sa isang napakalaking gawain ay malaking pribilehiyo na. Amen? Amen? Marami po dito sa kalagitnaan natin, hindi nyo napapansin, pero sila ay may malaking kontribusyon kung bakit meron tayong maayos na pagtitipon. Amen? Hindi po natin nakikita ang mga ushers na meron silang devotion, meron silang meeting every Saturday. Hindi natin sila nakikita, umagang-umaga, nandito po sila, ang iba nanunundo pa, at meron silang meeting, meron silang devotion at 7 o'clock. Di natin napapansin ng mga Bible student, mga kapatid, na naglilinis week in and week out. Mamaya, ang iba po sa atin nagpapahinga na. Ang iba po sa atin ay nando na sa ating mga tahanan. Ang iba po ay naghahatid pa. At ang ibang mga Bible student, mga full-time workers, naglilinis pa. Para bukas nakahanda naman, para sa Bible College, para sa Tuesday, and para sa Wednesday. Ang iba po, mga kapatid, mga academy staff, hindi nyo napapansin. Sila'y matyaga na nag-aaral para sa mga estudyante. Mga bagay, mga kapatid, na dapat natin mapansin at pansinin. Bakit? Sapagat iyan ay ingredient sa isang matagumpay na ministeryo para sa Panginoon. Amen? Ang sabi ng Bible, look at your Bible, Proverbs 16 verse 1. Proverbs 16 verse 1. Ano po ang sabi ng Bible sa Proverbs 16 verse 1? Sabay-sabay po natin basahin. Ready, read. The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue is from the Lord. All the ways of a man are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirits. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Ang mga paghahanda ay sa puso ng tao at ang pagsagot ng dila ay mula sa Panginoon. Maraming mga paghahanda kailangan natin, mga kapatid. Amen? Amen? Maraming paghahanda. Itong building na ito, hindi yan natayo, mga kapatid, nang basta-basta na lamang. Ito'y maraming paghahanda. Sabi ng ating pastor, it took 36 years ba? 36 years? Bago tayo magkaroon ng air condition. Ang dami ng mga miyembro, nauna pa sa atin na nagpagal, nagbigay, nag-soul win, nag-disciple, mga kapatid, nag-sacrifice. At hindi po natin yan, mga kapatid, minemenos. Hindi po natin yan, mga kapatid, dinidiskwento. Hindi po natin yan minamaliit. Praise the Lord sa pagpapagal ng bawat mga miyembro, mga kapatid, week in and week out, day in and day out, na naghahanda para sa isang dakilang ministeryo. Amen? At ang pinakamagandang paghahanda ay nakalagay sa Ephesians 6 verse 15. Tingnan po natin. Ephesians 6 verse 15. Bago tayo pumunta, mga kapatid, sa ating lesson. Ephesians 6 verse 15. Basahin natin sabay-sabay. Nakita niyo na po ba? Ang sabi ng Bible, verse 15, sabay-sabay basahin. Ready? Read. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Imagine niyo, mga kapatid, pati ang paa dapat handa. Amen? Amen? I don't care kung anong klaseng paa yan. Flat-footed man yan. Meron man yan alipungha. Hindi man maganda yan, naka-cutex, naka-pedicure man yan o hindi. Ang pinakamahalagang paa ay yung paa na nakahanda sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sa kapanahonang ito ay maraming naghahanda. 500 para sa Noche Buena. Amen? Ayon sa DTI, pwede kang mag-Noche Buena ng 500. Sa isang Bible student, ay sobra. Fiesta na po yun, mga kapatid.
ang 500 pesos ay sobra-sobra na sa isang Bible student. Kay Patrick, hindi. Mga siguro mga 1.5. Maraming naghahanda para sa mga regalo. Naghahanda para sa Christmas bonus. Wala nang pinaka-the best na paghahanda maliban sa spiritual na paghahanda. You see, 3/4 of success depends on preparation. And many lives, mga kapatid, many lives are in a mess because of lack of preparation. Ilang ama ng tahanan ngayon ang ama ng tahanan, pero sila ay hindi nakahanda sapagkat sila'y pinikot at nagpapikot. Imagine mo, 16 years old pa lang, may anak na. 15 years old pa lang, ang dawag na sa iyo, daddy. Imagine mo, ang iba hindi pa nakatapos ng kolehiyo. Ang iba nasa kolehiyo. Hindi handa. At apektado ang pamilya. Tandaan po natin mga kapatid, kapag ang isang lalaki ay hindi nakahanda at siya ay biglang mag-aasawa, o maaapektuhan niya ang isang buong pamilya. Abay, akala niya, pag siya ay ikinasal, uuwi sa tahanan nila, at kung ano yung ugali niya nung siya'y binata, ngayong may asawa na siya, ganun pa rin. Ipagtitimpla siya ng gatas. Ipaglalaba siya ng kanyang nanay. Buti kong nanay, kasama ang tatay. May kausap po ba ako? Kaya napakahalaga ng paghahanda. Napakahalaga mga kapatid. We cannot attain success through shortcuts. It is done God's way, and preparation takes a major role in any given success. You give me a man that is successful. You give me a business that is successful. You give me a ministry that is successful. Yan ay dumaan sa napakaraming paghahanda. Thesis na nakatapos, mga kapatid, na depensa ng maayos, preparation. Trade fair, preparation. Rondalia and orchestra ministry, it takes preparation. Choir, mga kapatid, it takes preparation. Itong ating serbisyo, it takes many preparation bago maging matagumpay. Amen? At walang shortcuts sa success. At dito mga kapatid, ilang mga bagay ang gusto kong mapansin natin. Number 1, mga kapatid, balikan po natin. 1 Chronicles 22 verse 5. Ang sabi ng Bible, and David said, sana ito'y sabihin ng bawat ama ng tahanan. Ang sabi ng tatay ko, and David said, Solomon, my son, is young and tender. Young and tender. Number 1, I would like us to notice the statement, preparation should be done immediately. Young and tender. Amen? Ilan po dito na ama ng tahanan na sana kung ibabalik nyo lang ang oras, ibabalik nyo lang ang mga pahina ng inyong buhay, di sana hindi kayo nagkamali. May kausap po ba ako? Hindi ko sinabi na hindi ka nagkamali sa pagpili ng asawa mo. Hindi ka nagkamali sa padalos-dalos na desisyon mo. Kung yung ating karanasan at yung ating karunungan lamang, mga kapatid, ay taglay-taglay na ngayon natin, mga kapatid, di sana marami tayong mga bagay na nalaktawan, na maling pagkakamali sa mga nakaraan ng ating buhay, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, bilang mga magulang ngayon, bilang mga tatay, bilang mga nanay, hindi pa huli ang lahat. Amen. Hindi pa huli lahat. Pwede kang maghanda. Sabi ni Solomon, malapit na siyang mamatay. Ni David, sabi niya, my son, Solomon, my son is young and tender. And the house that is to be builded for the Lord must be exceeding magnificent of fame and of glory throughout all countries. I will. Tingnan niyo po ang kanyang desisyon. I will therefore now
make preparation for it. So David prepared abundantly before his death. You see, we should not take for granted, mga kapatid, ang pagkakataon na binigay ng Panginoon sa atin dito sa Christian Bible Baptist Church at BHBC at CBBA at sa mga teaching ministry ng ating simbahan, mga kapatid, na mag-train ng mga lalaki na maghahanda ng mga susunod na henerasyon at mga kabataan. Wag niyong i-take for granted yung pagkakataon na pwede kayong i-train. Prepare to learn now. You have to prepare yourself to learn now. Ang pagkatuto ay ngayon. Tingnan niyo po, mga kapatid, ang learning system natin sa bansang Pilipinas, lalo nung nagkaroon ng pandemic, modular. Imagine niyo yung aming old school, Brother Russell. Ilang taon ka na, Brother Russell? 52? Magkasing edad pala tayo. Hindi halata. Mamaya sa lakad. 52. Kakontemporary ko. Yung old school, mga kapatid, face-to-face. Wala kaming modular. At wala ang pagkakataon ng mga magulang namin sumikat. Amen? Ang mga magulang ngayon ang gumagawa ng mga module ng kanilang mga anak. Sapagat yung hindi mo nagawa nung ikaw ay nag-aaral, ngayon, pagkakataon mo na sapagat may chat GPT. Amen? May kausap po ba ako? Nung kami nag-aaral, ang available lang na library is National Library. At saka Rizal Library sa amin, malapit sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Doon po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Sa Manila High School and then pamantasan ng lungsod ng Maynila. Hindi po University of Manila, ha? Pamantasan ng lungsod ng Maynila. Singkolar po kami, mga kapatid. 111 pesos lamang po ang aking binayaran sapagkat scholar po ako. Amen? Amen? Scholar pa noon, mga kapatid. Tumataas lang po yun kapag meron kami sa physics. May laboratory po kami at doon tataas lamang. Pero ako po, mga kapatid, ay produkto ng eskwelahan na nakahanda ang mga teachers, mga kapatid, at mga estudyante ay handang mag-aral at handa na matuto kahit nahihirapan po sila, mga kapatid. Naaalala ko yung trigonometry, yung geometry, yung algebra ay talaga naman nakakalusaw ng utak. At nung ako ay napunta dito, pambihira, nalaman ko may score key pala. May kausap po ba ako? At doon sa score key, ang ibang score key, meron pang inilalagay kung paano yung mag-come up ka into solution. Ngayon, wala na. Mga kapatid, ang mga estudyante ngayon ayaw mag-aral. Hindi po patalinuhan, mga kapatid, ang kailangan natin. Pero hindi rin naman pabobohan. Ang kailangan natin, mga kapatid, ay maghanda tayo ng mga lalaki at mga babae na pwedeng gamitin ng Panginoon. Amen? Prepare to learn now. Prepare your heart to obey God. How could you obey God if you're not obeying your parents? How could you obey God if you're not obeying your authorities? Prepare your body to work. Maraming mga kabataan ngayon, ang alam lang ay matulog at kumain. Katuga, kain, tulog, gala. You see, tayong mga magulang, mga kapatid, malaki ang ating bahagi, mga kapatid, sa pagbibuild ng mga young men and young women para sa gawain ng Panginoon. Amen? Kailangan din natin ihanda ang spirito for the inevitable. Ang dami ngayon ang taas. Ang taas, mga kapatid, ng rate ng suicide. Bakit? Dahil sa gadget.
ang patient ng mga bata ngayon ay napaka-short lang. Kasing short ng mga reels na pinanonood nyo. Meron po ba akong kausap? Hindi po kasalanan ng mga henerasyon ngayon. Hindi po kasalanan. Kasalanan, mga kapatid, ng overflowing of information na available sa pamamagitan ng gadget. Na ang mga estudyante, uhaw na uhaw sila sa knowledge, pero wala silang character. At ang nakakalungkot, ganun din ang mga magulang. Tingnan po natin, mga kapatid. Basahin po natin ang sinabi ni Elisha in 2 Kings chapter 2 verse 12. Tingnan po natin ito, mga kapatid. In 2 Kings 2 verse 12, at bigyan po natin, mga kapatid, ng significance sa ating lesson. 2 Kings chapter 2 verse 12. Ano sabi po ng Bible? Nung si Elijah ay kinuha ng Panginoon at nakita ni Elisha, anong sabi ng Bible? Sa verse 12, sabay-sabay natin basahin, ready, read. And Elisha saw it, and he cried, my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof. And he saw him no more. And he took hold of his own clothes and rent them in two pieces. Imagine niyo nung kinuha ng Panginoon si Elijah. Ano sabi, mga kapatid, ni Elisha? My father, the chariot of Israel and the horsemen thereof. Nung si Elisha naman ay kukuhanin ng Panginoon, tingnan niyo yung sinabi ni Joas, 2 Kings 13:14. 2 Kings 13:14. 2 Kings 13:14. Pakibasa po, sabay-sabay, verse 14, ready, go. See? The same. Kung ano yung iniiyak ni Elisha nung kuhanin ng Panginoon si Elijah at si Joas nung kinuha na ng Panginoon si Elisha. Mga kapatid, ano po ibig sabihin po nito sa atin? The chariot and horsemen represented one of the strongest military instrument of ancient times. Pag ang mga kalaban ay nakarinig na ng karwahe, yung gulong pa lang ng karwahe, nangangatog na sila, mga kapatid. Sapagkat ang karwahe noon, mga kapatid, ay parang stealth sa kapanahunan natin ngayon. Sa Amerika, parang siyang Patriot missile. Sa Russia, o sa kalaban, parang siyang Scud missile. Na manginginig ka na, sapagkat talagang masisira ka na. Sisirain ang iyong lugar. You see, it stood for military power as its greatest. You see, God's power and presence are pictured by horses and chariots encircling Elisha and his servant in 2 Kings 6:15. Basahin natin. 2 Kings chapter 6 verse 15. Naalala niyo po ito, mga kapatid? Pinalibutan ng Panginoon si Elisha, mga kapatid, at ang kanyang servant. 2 Kings 6 verse 15. The Bible says, and when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city, both with horses and chariots. And his servant said unto him, alas, my master, how shall we do? Verse 16, and he answered, fear not, for they shall be with us are more than they that be with them. In verse 17, and Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Natakot sila doon sa kalaban nila with chariots.
Pero ano sabi ng Panginoon ni Elisha, Panginoon, buksan mo ang mata ng aking servant para makita niya na mas marami ang chariots of fire, mga kapatid. Pinaikutan at pinalibutan si Elisha. Ano po ibig sabihin po nito, mga kapatid? Ang ibig pong sabihin nito, mga kapatid, it speaks about Elijah bilang mangangaral ng salita ng Diyos. Kung bakit ang Israel ay pinagpala ng Panginoon ay sapagat may nangangaral ng salita ng Diyos. At si Elisha, merong school for the prophet na kung saan iyon ay tinuturuan ng salita ng Diyos upang pag nangaral ng salita ng Diyos, ang bawat lugar ay may encircle ng kapangyarihan ng Diyos at ng proteksyon ng Diyos at ng mga pangako ng Diyos. Ang kailangan ng bansang Pilipinas ay mangangaral ng salita ng Diyos. At pag nangaral, i-encircle, mga kapatid, ang lugar ng kapayapaan, ng kapangyarihan at kaligtasan ng Diyos. Iyan ang ginagawa ng Christian Bible Baptist Church. Sa bawat lugar tayo nangangaral. At ini-encircle ng Panginoon ang bawat kabataan na napapangaralan natin ng salita ng Diyos. The angel of the Lord encampeth them round about those who fear. Na-imagine niyo ba? Na yung mga lugar na pinupuntahan natin na madilim, na walang nangangaral, at tayo nagba-Bible study, tayo nag-extension classes, ang salita ng Diyos, ang sabi ng Bible, hindi babalik sa Kanya ng walang kabuluhan. Sa Dasmariñas po, mga kapatid, may nagpatotoo. Ngayon po, isa po siya sa dating full-time at ngayon ay nagsuko ng buhay sa Panginoon na napuntahan po nila sa paliparan, durog na durog sa droga. At ngayon maayos na. May asawa, may pamilya, may anak, nagsuko ng buhay sa Panginoon. At isa na sa soul winner, mga kapatid, doon sa Dasmariñas. Ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, hindi po ang military prowessness ang kailangan. Hindi po military advancement ang kailangan. Ang kailangan ng ating syudad, ang kailangan ng bawat community, ang kailangan ng bawat state ay mga mangangaral na salita ng Diyos. Ang mga miyembro ng Christian Bible Baptist Church na mangangaral ng salita ng Diyos doon po sa Dasmariñas, it's just a house church. At doon sa gilid namin, mga kapatid, ginagamit namin as an extension doon sa daan. At habang ako'y nangangaral, nakikita ko nagtuturo ang mga teachers, 2-3 lang na mga teachers, at ang kanilang mga estudyante, mga nasa 30, my heart, mga kapatid, is thrilled, and my heart is so happy, mga kapatid, sapagkat dapat maharangan ang mga kalye ng hindi ng mga patay, kundi ng mga buhay. Ang sabi ko sa kanila, anong gusto niyo? Maharangan ng kalye, gawa ng patay, o gawa ng buhay? Kailan nang nahaharangan ang kalye sa atin, sa bansang Pilipinas? Kailan? Pag may patay. Sana maharangan ang mga kalye, gawa ng may buhay. Kanina nga may nagalit. Nakabike lang naman siya. Bakit daw pati yung daan sinakop namin? Hindi siya pinansin. Sabi niya, sir, meron naman daan dyan. Dumaan ka pa. Wala naman nakalagay, bawal ang daan. Bawal dumaan. Pero bakit kaya kapag pangangaral ng salita ng Diyos ayaw ng tao? Kasi nga hindi pa sila handa. Kanina wala po kaming, ilan lang ang bisita po namin, mga kapatid. Ang ginagawa po namin sa Dasmariñas, pagkatapos, nagsistart po kami ng 8 o'clock, matatapos po ng 9 o'clock, meron po kaming break na 30 minutes. At yung 30 minutes break po namin, sa paligid, lumalabas kami, nangangaral kami, nagsishare kami, at nag-iimbita. Kanina po, binigyan kami ng Panginoon, 15 first-time visitors and guests. Soul winning works. Soul winning works. Amen?
Dapat mga kapatid, ang marinig na alingaw-ngaw ay mga mangangaral ng salita ng Diyos na inihanda na ng Panginoon. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon mga kapatid, 21 years ago, ang Dasmariñas nagkaroon na ng gawain po doon mga kapatid. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. I was prepared din at pinadala doon. At mga kapatid, 21 years ago, ang mga tao'y nakahanda na. Ang lugar ng San Pedro ay bawat kanto, bawat lugar ay nasuyod na ng mga soul winner. Ang ginagawa nga ng ating pastor, ano ginagawa niya? Rinireshuffle niya. Rinireshuffle niya after 2 to 3 years para hindi masanay ang mga miyembro sa mga Bible student at ang mga Bible student ay may iba't ibang lugar na mapupuntahan. Kung sila'y nakapapunta dito sa Lakeshore, malapit doon sa tubig, ang iba naman dadali na sa area sa area ni Sir Mandy para makatikim naman ng mga villas, ng mga subdivision na papasukin at para sila masanay. At para pag sila lumabas, mga kapatid, handa sila for the inevitable sa mga hindi inaasahang pangyayari. Amen? Pag sila'y pinagsalita, mga kapatid, sa birthday, makakapagsalita sila. Pag sila pinagsalita, mga kapatid, sa patay, makakapagsalita sila. Pag pinagsalita sila, mga kapatid, sa ide-dedicate na sasakyan o bahay, makakapagsalita sila. Kapag sila'y pinagsalita, mga kapatid, sa office, makakapagsalita sila. Mangangaral sila ng salita ng Diyos. Why? Because young and tender, dito ba lang sa simbahan, dito ba lang, mga kapatid, ay may pangangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Mga magulang, huwag tayong manawa na dalhin ang ating pamilya sa gawain ng Panginoon. Hindi natin alam kung anong gagawin ng Panginoon sa kanila. Amen? Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Kung bakit, mga kapatid, maraming mga lugar ay sinasalanta ng bagyo. Hindi naman po lahat. Pero bakit, mga kapatid, ang nandoon ay hidwang pananampalataya sapagkat kasalanan ng mga tao ng Diyos. Hindi nangaral ng salita ng Diyos. Sabi ng Bible, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray. Amen? Amen? And seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, will forgive their sin and heal their land. If my people. It is God's people. Huwag natin, mga kapatid, isisi sa gobyerno. Wala silang salita ng Diyos. Huwag natin isisi, mga kapatid, sa Kongreso at sa Senado. Wala silang salita ng Diyos. Ang may salita ng Diyos week in and week out ay ikaw at ako. Tungkulin natin, mga kapatid, na habang young and tender, ang puso natin, mga kapatid, ay fresh pa. Huwag nating hayaan tumigas yan sa pamamagitan ng kasalanan ng sanlibutan ito. Habang ang ating mga anak ay bata pa, hayaan natin sila, mga kapatid, na sila ay maibabad sa salita ng Diyos para kung saan sila nakababad, yun ang lasa. Sila ay naglalasang salita ng Diyos. Hindi sila mangangamoy sigarilyo. Hindi sila mangangamoy marijuana. Hindi sila mangangamoy bato. Sila'y mangangamoy na salita ng Diyos. Amen? Number 1. Ano ba yung number 1? The preparation must be done immediately. Kapatid, ngayon na. Kapag ang anak mo ay nagsuko ng buhay, magpasalamat ka. Malambot pa ang puso ng anak mo. Huwag mong sasabihin sa kanya, anak, bata ka pa. Hindi. Anak, mas maganda, bata ka pa. Habang malambot pa ang puso, ang mga asawang lalaki, mga bagong ligtas baga, habang malambot pa ang puso nyo, magpagamit na kayo sa Panginoon.
Huwag na nating dagdagan pa ang mga pagkakataon sa ating buhay na hindi tayo nagamit ng Diyos. Amen? Number two, the preparation is to build. Ano sabi ng Bible? Sa ating binasa, muli natin buksan mga kapatid. First Chronicles 22 verse 5. Ano sabi ng Bible? Basahin natin sabay-sabay. Ready? Read. Baka akala po nila nagno-nobena tayo mga kapatid. Basahin po natin verse 5, sabay-sabay. Ready? Read. And David said, Solomon my son is young and tender, and the house that is to be builded for the Lord must be exceeding magnificent of fame and of glory throughout all countries. I will therefore now make preparation for it. So David prepared abundantly before his death. Number two, the preparation is to build. Ba't ka naghahanda? Ba't ka naghahanda? To build. Amen? Hindi ka naghahanda para maglaro. Hindi ka naghahanda, kapatid, para ikaw lang ay mag-enjoy. You are to prepare because you have to build. The house to be builded. BHBC, CBBA, School for the Deaf and Mute, and our teaching agencies were established for building. Building what? Building character. Meron po akong kausap. 2 Timothy chapter 3 verse 1. Ano po sabi ng Bible? 2 Timothy chapter 3 verse 1. Ano po nakalagay? Basahin po natin 2 Timothy chapter 3 verse 1. Nakakalungkot mga kapatid, marami ngayon ang walang karakter. 2 Timothy chapter 3 verse 1, sabay-sabay natin basahin, ready, read. This know also, that in the last days, perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. Mga kapatid, ito po ngayon ang ating kinahihinatnan. Walang karakter. Walang ugali. May kausap po ba ako? Konting problema, aayaw. Konting provocation, ayaw. Makarinig lang at matext lang ng I love you. I love you na rin. Walang karakter. Mga kapatid, ang kailangan natin, kaya may mga institusyon ay para mag-build ng character. Talent won't build works. Character will. Amen? Ang character, mga kapatid, ay yan ay nadidevelop, na po-fortify, na so-solidify doon sa bahay, mga kapatid. At tutulong ang simbahan, tutulong ang eskwelahan, at dapat magdesisyon yung persona na siya ay magpapagamit sa Panginoon at siya ay huhubugin. Ikaw mismo. Hindi ka pwedeng pilitin. Mga kapatid, ang binibuild natin ay character. Not only character, commitment. Ang henerasyon ngayon ay walang pagtatalaga para sa maka-Diyos na bagay. Pang sarili lamang ang iniisip. Walang pagpapahalaga sa buhay, sa bahay, at sa mga bagay. Truce breakers. Papalit-palit, walang kaseryosohan, hindi marunong tumupad sa usapan. At kapag siya ay nasukol mo, ano sasabihin niya? It's a prank! It's a prank!
Impluwensyado ng sanlibutan. Walang paggalang. May kausap po ba ako? By the way, mahirap pong magpautang ngayon. Marami hindi marunong magbayad. Bakit walang alam na trabaho? Parang yung nang uutang. Sabi niya, Mare, pautang naman. Bayaran ko pag nakapagpadala ng sweldo ang anak ko sa Amerika. O sige, sabi niya. Tapos nagtaka yung kumare. Sabi ng kumare, by the way, sabi niya, Mare, kumusta naman siya? Ayun, nag-a-apply pa lang ng visa. Marami. Pag nangutang, akala mo naman talaga nagpapakumbaba. Pag magbabayad na, hindi mo na makita. At matapang pa. May kausap po ba ako? Ayan ang henerasyon natin ngayon. Kaya nga, kailangan mga kapatid, i-build sila ng Sunday school. Meron na nga tayong mga ngaral, Dr. Ed Laurena, ang tindi mang-aral ng salita ng Diyos, meron pa rin walang karakter, meron pa rin walang mga commitment. At sasabihin, sobra naman yata ang tindi ng preaching dyan, hinay-hinay lang. Ang tindi na nga ng preaching. May mga matitindi pa rin ng mga ugali. Lalo mga kapatid, kapag ang nangangaral dito, mga kapatid, amen. Walang control. Mga kapatid, character, binibuild. Commitment, binibuild. Control, binibuild. Walang control sa pagkain. Walang control sa gamit sa mga bahay. Kung gumamit ng toothpaste, parang siya ang bumili. Pag nakakita ng pagkain doon sa refrigerator at doon sa hapagkainan, parang siya lang ang tao. May kausap po ba ako? Walang control sa gadgets. Ang mga kabataang ito ay hindi pa pwedeng bigyan ng gadgets. Gusto nyo na ang mga bata lumabas? Patayin nyo ang wifi. Patayin nyo ang data. Patayin nyo ang hotspot. Lalabas. Brownout. Ilock mo ang phone. Biglang tatawag sa'yo. Chat ng chat kung kani-kanino. Pero pag nilock mo, dun lang tatawag sa'yo. Ganyan ang kabataan ngayon. Inuulit ko, hindi nila kasalanan gawa ng kapanahunan natin ngayon. Pero tayo mga magulang, pag hindi tayo naghanda, kawawa ka, kawawa ako. Kawawa ang gawain ng Diyos. Imamaltrato nila ang gawain ng Diyos. Hindi nila papahalagahan ang salita ng Diyos. Hindi nila papahalagahan ang mga ininvest ng mga magulang, ng mga lolo, ng mga lola, ng mga leaders ng gawain ng Panginoon. Why? Because they have no character, no commitment, no control. They don't have compassion. Walang pag-ibig sa kaluluwa ng tao. Mapagmalabis, walang pagkaawa sa kalalagayan ng iba. Basta okay sa kanya, kahit magunaw ang mundo ng iba, basta yung universe niya ay okay, no problem sa kanya. Walang compassion. May kausap po ba ako? Walang consistency. Mabilis mainip. Kasi kaka-reels. Short reels.
Marami dito sa mga kabataan, maraming side hustle. May side hustle dito, may side hustle dito, meron dito, meron dito. Napalibutan na ng hustle. Ano ang hustle? Ano ang hustle? Problema. Amen? Hindi po hustle, di ba sir? Hustle. Ano yung hustle? Mga problema, mga aalalahanin. Imagine nyo, ang daming mga kabataan ngayon, dahil sa gadget, ang daming side hustle. Kumikita ka nga ng pera, pero ang dami mong hustle. Nakapasok ka na sa web. Web. Abay, madikit ang web. Gagawa ng assignment. Gagawa ng project. Nakapasok sa website. May internet connection. Nakalimutan niya na kung ano ang gagawin niya. Yung nanay, ganun din. Nakapasok sa Lazada at sa Shopee. Nakalimutan niya na ang dami niya pa palang hindi dumarating. At diretso, hindi add to cart. Ano yung nakalagay? Check out. Mga kapatid, the preparation is to build. Bakit nagtatrabaho? Bakit tayo nagpapagal? Bakit tayo nagsasakripisyo? To build the character, to build commitment, to build control, to build compassion, to build consistency. We need not to fear with the training of BHBC and CBBC SPL. We need to love it and grab the opportunity of having a hard training. Hard training produces hard hitting arms. Likewise, a believer that was trained hard will accomplish some great feat for the glory of God. Amen? Ang gawain ng Diyos ay nangangailangan ng mga lalaki at babae. Hindi aalis, hindi babalik dito sa San Pedro at sasabihin, Sir, back to barracks muna. Yan ang dahilan kung bakit ang ating pastor naghahanda ng 5,000 sitting capacity auditorium. Para yung maraming mga lalaki dito ay muli, amen, magamit sa gawain ng Panginoon. Sapagkat pag lumabas po sa labas, yun din ang gagawin. Magbibuild ng gawain ng Panginoon. Magbibuild ng buhay ng mga tao. Bibili ng mga property. Magko-construction. Amen. Magwiwi ng kaluluwa. Magde-devotion. Magpe-preach. Whole day. Mga kapatid, magte-train ng mga tao na magmamahal sa Panginoon. Mga kapatid, we too must prepare for the building of a lifetime. Habang buhay tayo, habang malakas tayo, huwag nating sayangin ang panahon. Kayo mga Bible student, tingin kayo. Darating ang panahon, may bayad na ang dorm. May bayad na ang kuryente. May bayad na ang tubig. Sir, December 14, nag-prophesy ako. Pakisulat. Yung mga privileges natin, it's not forever. Darating ang pagkakataon, babayaran lahat yan. Habang wala pang bayad. Huwag na kayo mag-quit. Para may kwento kayo. Para may kwenta kayo. Pag wala kang kwento, wala kang kwenta. Pag wala kang kwenta, wala kang kwento.
ang inyong pong lingkod, sinabi ko sa aking mga magulang, wala pong bayad ang Bible College, Nay. Tay, payagan niyo po ako. Wala naman po talagang bayad. Inabot ko po yung walang bayad. Pero dahil sa isang Bible student, na ang sabi niya, pwede naman akong bumalik, wala namang bayad. Nakarating kay pastor. Kaya sa third year ko, 3 years lang po ang Bible College po namin noon. Sapagkat noon po ang mga estudyante matatalino. Kaya namin ng 3 taon. Naisip-isip ng college, hindi nyo kaya. Kaya 4 na taon. Three years, full load. Wala pong bayad. Nagbayad lang po ako mga kapatid nung second sem ng third year. Hindi ko po sinabi sa nanay ko, sa mga magulang ko. Sapagat libre, ang ginawa ko po, ako po ay nag-sideline. First time ko mag-sideline. Alas 10 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Marunong po ako sa talyer, naglilinis po ako ng sasakyan, nag-o-auto detail po ako. Hindi na po ngayon, ha? Bagamat kaya ko pa po, pero mapapagod na ako. Ayan kay Sir, si Sir Sam, Brother Sam. Amen. Si Brother Sam. Si Sir Sam, yung kanyang sasakyan nun, anong pangalan nun, Sir, nung ano nyo? Nissan. Imagine mo, Nissan. Buo po yun, mga kapatid. Nilinis ko po, pinakintab ko, pati po yung ulo niya. At makinig po kayo. Makinig po kayo. Meron po akong kasama. Binibigyan ko po siya. At wala po akong kinukuha. Ibibigay ko yung tithes at yung sobra, ibabayad ko sa BHBC. Kaya nakagraduate po ako, wala po akong utang sa BHBC. Hindi ko po hiningi sa aking mga magulang. Pati yung graduation fee ko, sapagkat sabi ko sa kanila, libre. Mga kapatid, ang ganyang karakter kailangan pa natin ngayon at pwede pa sapagkat lahat tayo ay buhay pa. Amen? Magpaubaya lang tayo sa Panginoon.